First up sa ating Manila Adventure, kami ay bumisita at nagmasid sa mga iba't ibang artepakto na makikita sa National Museum of Anthropology na matatagpuan sa tapat lamang ng Inang Pamantasan. Dito natin makikita ang ebolusyon ng ating kultura, kung paano tayo nakagawa ng mga tela at suotin, ang ating mga unang armas sa pangangaso at iba pa. Siyempre, ang sumunod naman dito ay ang National Museum of Fine Arts na matatagpuan rin malapit sa National Museum of Anthropology kung saan nakapreserba ang iba't ibang likha na ginawa ng ating kapwa Pilipino, including the works of our national hero, Dr. Jose Rizal. Dito, ang aming grupo ay nakahanap ng mga black at golden slates na nag-i-indicate sa historical value at background ng mga nakapreserbang likha noong unang panahon. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang aming mga napuntahang natural treasures. At sinimulan namin ito sa Arroceros Forest Park na matatagpuan malapit sa Central Station. Wala namang bayad ang pagpasok dito. Ngunit sa mga kaso ng pag-iiwan ng basura kung saan-saan, ipinagbabawal ang pagdala ng bottled water or any plastics sa loob ng park. Sa unang pagpasok namin dito, agad namin kinoment na super relaxing at refreshing itong lugar na ito. Mas lalo na kapag summer at sobra ang tindi ng init. Dito, makikita ang iba't ibang uri ng mga halaman at puno na pinamigay bilang donasyon at pagpreserba sa ating natural environment. At syempre naman, for the best part, ating makikita ang view ng Pasig River sa dulo ng Arroceros na may kasamang mga bench sa mga gustong tumambay. At isang mahabang observation deck para sa mga turista o mga kababayan na gustong kumuha ng larawan at pagmasdan ang kagandahan ng ating lungsod. Para sa ating ikalawang trip, nandito tayo ngayon sa Manila Zoo. Talaga namang sulit ang bayad mo sa pasyalang ito na matatagpuan sa Malate, dito sa Manila. Ang Manila Zoo ay tahanan ng iba't ibang mga hayop na hindi lang makikita sa Pilipinas, kundi pati na rin ang mga hayop na lokal sa iba't ibang bansa. Kaya para ka na rin talagang nag-travel sa ibang lugar. Sa halagang 100 to 200 pesos ay naikot na namin ang lugar na mayroong earthy vibes. Sa kabila nito, habang naglilibot kami sa zoo, hindi namin maiwasang mapansin ang kalagayan ng ilang mga hayop. Ang ilan kasi sa kanila ay mukhang nangayayat at dehydrated na sa init ng panahon. Sa halagang 750 pesos naman, ay narating namin ang Ocean Park na matatagpuan sa Carino Grandstand, Manila. Gaya ng zoo na aming pinuntahan, laman ng park na ito ang iba't ibang mga hayop na makikita sa karagatan, gaya ng turtles, penguin, stingray at marami pang iba. Talagang mang worth it dahil may pa-show pa ito kung saan nag-perform ang mga seals at iba't ibang uri ng ibon. Paalala lang na kung bibisita kayo sa Manila Zoo at Ocean Park, siguraduhin ninyong magdala kayo ng tubig at magsuot ng komportableng sapatos dahil madami kayong lalakarin. I-ready rin ang storage ng cellphone dahil paniguradong mapupuno ito ng mga bagong larawan. Another morning, another travel na naman. At this time, bibisita tayo sa isa sa mga kilalang museo dito sa Manila. Dito naman tayo sa Moro Impasyalan ng Manila mag-iikot. Una naming pinuntahan ang bahay ugnayan sa Malacanang Heritage Mansion.
Libre lamang ang pagbisita rito at mainit kami sinalubong ng tour guide para sa araw na iyon. Sa bahay ugnayan ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng video at paggamit ng flash ng mga litrato. Sa loob ng mansion ay ipinakita sa amin ang talambuhay ng kasalukuyan nating presidente na si Ferdinand Marcos. Ipinakita ang kanyang pagkabata hanggang sa patalsikin ng kanyang pamilya sa posisyon noong 1981 at kung paano tumakbo muli at nanalo bilang presidente noong election 2022. Sunod naming binisita ang Teos Mansion kung saan ito ay museo ng mga nagdaang presidente ng Pilipinas mula kay dating Pangulong Emilio Aguinaldo hanggang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagkuha ng litrato na may flash at mga videos, ngunit ito ay mas welcoming kumpara sa naunang mansyon. Sumunod na araw ay binisita naman namin ang Manila Clock Tower. Ito ay matatagpuan sa City Hall ng Manila at ito ay dating storage room na pinarenovate ni Mayor Isko upang gawing museo na naglalaman ng mga impormasyon patungkol sa ating kasaysayan. Mayroon itong 7 palapag at sa pinakataas nito ay matatanong mo ang lungsod ng Manila. Ito pa ang ibang lugar na aming binisita sa aming trip to Manila. Welcome to Longboursa! Ngayon naman ay nagtungo kami sa mga lugar na may kinalaman sa ating pambansang bayani na si Rizal. Kami ay lumakad papuntang Paco Park, kung saan ito ay naging libingan ng ating mga historical figures kasama ng iba pang mga mamamayan noong panahon pa ng mga Kastila. Ngayon naman ay ginagawa na lamang siyang venue para sa mga kasal, private gatherings o di kaya simpleng tambayan kasama ang kasintahan, kaibigan o kamag-anak. Sumunod ang aming bisita sa Rizal Park dito sa Luneta, kung saan nakita namin ang mga monumento at estatwa bilang pagpupugay kay Rizal at sa kanyang kamatayan sa kamay ng mga Kastila. At maliban doon, pumasok din kami sa Chinese Garden kung saan nakita namin ang monumento ni Confucius at isang rock sculpture na dedicated din sa kanya na nanggaling sa Hiroshima, including ang mga magagandang walkway na nagbibigay ginhawa sa mga bisita at turista na namamasyal dito. Dito rin namin nakita ang monumento at plaka na nagbibigay pugay sa 13 Martires di Bagong Bayan na itinayo noong ika-19 ng Desyembre 1973. Nabisita namin dito ang 2 lumang simbahan na itinayo ng mga Kastila at ang Fort Santiago na kung saan nagsilbing dormitoryo ng ating pambansang bayani bago siya patayin. Sa ngayon ay maganda na itong tourist spot, lalo na para sa mga magkakaibigan na naghahanap ng vintage vibes photoshoot. Higit sa lahat, may dala ang mga lugar na ito na aral tungkol sa nakaraan. Finally, ang huling lugar na binisita namin sa kategoryang ito ay ang Fort Santiago, na batay sa ating kasaysayan ay isa sa pinakaimportanteng lugar dito sa Manila, kung saan ikinulong si Rizal bago pa siya binaril ng mga Kastila. Originally, itinayo ito ng mga Espanyol bilang primary headquarters or fortress para sa kanilang Spanish government. Kaya naman, sadya nila itong ginawa malapit sa Pasig River. Ngayon naman ay madalas na pinupuntahan ang Intramuros dahil sa Fort Santiago, kasama ang kasintahan, kaibigan, pamilya at pati na rin mga turistang interesadong matutunan at makita ang kagandahan ng lugar na ito. Dito, matatagpuan ang iilan sa mga artifacts at statwa na ipinapakita ang kanyang mga huling araw at gawain bago siya barilin, including mga tributes na nagbibigay pugay sa kanyang pagkatao bilang bayani ng ating bansa. For our
our last class trip, kami ay namasyal at nakikain sa mga ilan na siguradong masasarap na kainan dito sa Binondo, Chinatown na pwede ninyong ilagay sa inyong mga bucket list kung kayo rin ay interesadong mag-food trip at mamasyal kasama ang inyong mga pamilya at pati na rin ang mga kaibigan. Bago kami pumasok sa Arko ng Binondo, sinimulan agad namin ang food trip sa Poland Hopia Factory kung saan natikman namin ang mga masasarap na hopia ranging from at least 50 to 65 pesos na siguradong magbibigay lakas sa inyo na tumingin pa at maghanap ng mga masasarap na kainan dito sa loob ng Binondo. Next up, kami ay dumaan dito sa New Poheng. Sila ay nagtitinda ng mga malalaking lumpia na may samot-saring panaman na napakasulit sa halagang 100 pesos lamang. Nadaanan at hinintuan din namin ang Lord's Dough Bakery kung saan nakabili kami ng mga matatamis na egg tarts na nagkakahalagang 56 pesos each. Isa ito sa mga naging paborito namin, kaya talaga namang it's a must try. Ngayon naman, matapos ang super short na kain dito kay Lord's Dough, dumiretso kami sa Veggie Selects Barbecue Skewers kung saan nalasahan namin ang sarap ng alat at ang hang ng kanilang mga pork at rice cake skewers. Ito naman ay nasa halagang 40 pesos lamang ang isa. At finally, bilang closure sa aming lakad for the day, dumaan ang klase namin sa Shanghai Fried Siopaw na sa presyong 35 to 40 pesos lamang ay talaga namang punong-puno ng laman sa bawat kagat. All in all, simula sa aming unang immersion hanggang sa huli, masasabi namin na napakarami naming natutunan mula sa mga background ng mga historical figures at syempre, pati na rin sa mga lugar na aming napuntahan. Kami ay lubusang nagpapasalamat kay Sir Arviola para sa pagbibigay oportunidad sa aming klase na matunghayan ang kagandahan ng Maynila, pati na rin matikman ang mga masasarap na pagkain na nakapaloob rito. Thank you guys for watching! Bye!